Panoodin natin kung paano gisahin ni Representative Dante Marcoleta ang Meralco dahil sa mataas na singil nito sa panahon ng pandemya. Ang pinag-uusapan po natin kasi ay napaka-importante, hindi lamang sa sirkumstansya ng COVID-19. Ang COVID-19 po kasi parang circumstantial lang po yung nangyari. Hindi man natin inasahan to. Pero sa kanyang kabuuan kasi, ang hindi natin masyadong na-address, kagaya ng mga naunang itinanong po, Mr. Chair, pangunahin po kasi na nabigyan natin ng kalunasan yung mataas na singil po ng kuryente. Katulad po ng nabanggit kanina, ang mga referensyang ginamit po ay yung EPIRA law natin. Kung hindi po ako nagkakamali, ito isinabatas natin 1991 pa po. Ibig sabihin, halos magdadalawang 20 taon na po ang nakararaan. Pero yung objective, yung pong inaasahan ng taong bayan para sa isang murang kuryente, hindi pa po natutupad. Masyado pong matagal ng panahon na yon, parang kung tutuusin, yung batas na ginawa ng Kongreso, 20 taon na nakararaan, parang hindi umabot doon sa inaasahan ng taong bayan. Kanina po itinanong ni Congressman Barsaga kung meron ng pagkakataon na bumaba. Ang sabi po ng Meralco, wala pa po, sapagkat talaga namang mataas ang singil ng kuryente. Sa mga taga-Meralco po, Mr. Chair, alam naman po ninyo na kayo ay binigyan din ng prangkisa ng Kongreso noong 2003. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chairman. Parang ABS-CBN din po eh. Yung prangkisa ninyo is for 25 years also. Sa makatwid, Mr. Chair, ito po ay mag-expire sa 2028 kung hindi po ako nagkakamali. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chairman. Nabanggit po kasi kanina, yung tungkol dun sa pagsusupply natin ng kuryente, ang alam ko po ito ay nasa Section 4. Tingnan po ninyo yung prangkisa ninyo. Ang sabi po dito sa Section 4 ng inyong prangkisa, Republic Act 9209, the grantee shall supply electricity to its captive market in the least cost manner. Yung captive market po ng Meralco, ito po yung halos buong Luzon. Tama po ba yun? Something like 75% of the market in this area. Around 70 po. Yes, sir. Talagang malaki po yung merkado ninyo kung tutuusin sa mga ibang mga distributors na kagaya ng Meralco. Tama po? Yes, Mr. Chairman. Yun pong pag sinabi natin na you will supply o magdulot kayo ng electric supply o electricity sa inyong captive market in the least cost possible manner, kailangan meron po tayong referensya. Hindi po natin pwedeng sabihin na ito na yung pinaka-list ng cost natin until and unless we are able to compare with something else. Di ba? For example, kung ikumpara po natin sa Singapore o kaya sa Thailand, mga bansang karatig ng ating bansa, masasabi po ba natin na yung pagdudulot natin ng kuryente sa ating mga consumers is done in the least cost manner? Opo, Mr. Chairman. Nice lang po namin banggitin din po, Mr. Chairman, na yung pagsingil po ng kuryente sa iba-ibang bansa po, iba-ibang jurisdiction, hindi po pare-pareho po, Mr. Chairman. Kapareho po sa Thailand, ang Thailand po ay may subsidy po na binibigay sa kanilang mga consumer. Ang Singapore po ay kapareho po natin, no? Open market po at wala pong government subsidy na binibigay po ang pamahalaan. Kaya po pag kinukumpara po natin ang presyo po ng ating kuryente,
marapat lang po siguro na parang apple to apple po ang comparison or i-consider din po natin yung mga subsidiya na binibigay po ng mga iba-ibang jurisdiction po sa kanilang consumer, Mr. Chairman. Naintindihan po natin yon. Wala po bang ibang bansa na karatig ng ating bansa na hindi subsidized? Para doon natin ikumpara kung yung naibibigay nating kuryente was being done in the least cost possible manner. Ang Singapore po at saka ang Japan po are dalawa pong bansa na wala pong subsidiya na binibigay po ang pamahalaan nila. Pero mas Mr. mataas Chairman. po yung kuryente natin sa Singapore at saka sa Japan, hindi po ba? Hindi naman po, Mr. Chairman. Sa katunayan po, ang kuryente po natin ay mas mura po sa Singapore at sa Japan po. Hindi po ganun ang nakikita namin. Ang totoo po niyan sa Southeast Asia o maski sa Asia, lumilitaw po kung susumahin ang mga factors considered sa pagde-deliver po ng kuryente sa mga households, mas mataas po yung sa atin. Pasensya na po kayo kung iba yung pinagkukunan namin kesa sa inyong mga estimates. Sapagkat meron din kaming pag-aaral na hindi ganun ang nangyayari. Ito po kasing Section 4 na ito na pinag-uusapan natin ay kakambal nung batas na ginawa natin noong 1991. Ito po yung EPIRA na kung sinasabi po roon sa Section 1, Paragraph B. Sabi po niya rito, to ensure the quality, reliability, security, and affordability of the supply of electric power. So, maski balik-balik rin po natin, hindi po tayo lalayo dun sa objective o dun sa layunin ng batas. Kaya po natin ginawa ito sapagkat nilalayo natin na mapagbigyan natin ng murang kuryente ng ating mga consumers. Ang katunayan po, napakalaking reforma ang nangyari. Kaya ang tawag nga po nung EPIRA, electric reforms ito. Inunbundle natin yung generation, inalis natin sa transmission, at nagkaroon ng distribution. Hindi kagaya ng nauna na magkasanib yung tatlong aspeto na yon, ang pag-produce ng kuryente hanggang sa dumaloy sa mga bahay ng ating mga kababayan. Ang layunin talaga ay maibaba ang kuryente. Sa mga katwid, Mr. Chair, nagiging palaisipan po, bakit naman umabot na tayo sa halos 20 taon, palaisipan pa rin kung paano natin talaga matutunton yung layunin na yun ang batas. In the least possible cost, or in the least cost manner, at sabi rito, affordability. Ang ibig lang sabihin nito, ibigay talaga natin dan sa makakaya ng ating mga mamayan. Hindi po kasi nangyayari ito Pangalawa po, kung pagbigyan natin ng aspeto ng regulation, halimbawa, yung ating Energy Regulatory Commission. Sa batas po kasi, ma'am, dalawa po kayo ng DOJ ang bali gumagabay para tuparin yung layunin ng batas na ito. Yung DOE, Department of Energy, nang sabi kanya kanina, sana matanong po natin mamaya, may sinasabi po kasi silang competitive selection process. Kasi po pag sinabi nating competitive, talagang mayroong naglalaban-laban. Ang layunin po nun, para mas lalong maginhawaan yung consumers. Kasi po kung maraming magpa-participate, maraming magge-generate po ng kuryente, magiging resulta niyan, mapababa natin yung pinagkukunan ng kuryente. Pero parang baligtad po, hindi ba? Para sa tingin ko, hindi sa competitive selection process. Parang punitive selection process. Kasi patuloy pong napaparusahan yung mga consumers. Bakit hindi po natin magawa na ibaba ito? Yun naman kasi ang layunin ng batas.
Bakit pa tayo gumawa ng batas kung wala rin naman palang pagbabago? Tama po ba yun? Hindi po yung premise. Parang, kaya po natin ginawa ito. Ang pinakalayo nakalagay naman po doon sa objective ng batas. Reliable and affordable energy to our people. Katulad po nung binabanggit dito sa batas na ito, meron siyang sinasabi na para sa ganun nga ay maibaba natin ang kuryente. Meron silang tinatawag na retail competition and open access. Ito yung ARCOA. Kung susuriin po natin ang batas na ito, Mr. Chair, at mula doon sa sinabi niyang panahon na dapat ito ay tuparin, 10 taon na tayong late. Huling-huli na tayo. Ito lang, hindi natin kayang itaguyod Dito, nagsisikip ang dibdib ng marami nating mga kababayan. At kami, gusto rin namin siyempre tulungan nating lahat. Hindi lamang kayo, kung hindi lalong-lalo na yung mga taong bayan na nangyari lamang po kaya sumakit lalo yung kanilang kalooban dahil nga sa COVID na nangyari. Kung baga, Mr. Chair, parang na-dramatize lalo. Sino naman po yung hindi mabibigla? Ang sabi po ninyo noong nagkaroon ng COVID sapagkat nagkaroon nga ng limitasyon ang mobility ng mga tao. Physical distancing, quarantine, lahat ng ito. At narinig ko, nangako naman po kayo na taga Meralco na hindi muna kami maniningil kasi po medyo mahirap po yung kalagayan ng bansa natin. Naisip ko naman talagang tama naman yun at sa puso namin nagpapasalamat kami na ganun nga yung nangyari. Pero sana wala sanang nangyaring parang magic do sa pagitan nung pandemic na yon kasi mula sa ERC, halimbawa po ma'am, walang lalabas, walang makalabas. Sa palagay ko po, parang skeletal force na lang ang pinanindiganan nyo sa mga opisina ninyo. Naintindihan naman namin yun. Ayaw nating magkasakit. Medyo mapinsala po yung virus na ito. Pero, ang agam-agam namin, nagampanan naman kaya ninyo yung tungkulin sa kabila ng sirkumstansya ng COVID. Kasi yung iba, nagtatrabaho mula sa bahay, meron na lang kayong mga specific assignments na binigay. Paano kaya yung mga planta? Sino kaya yung tumingin sa mga planta na nagpo-produce ng kuryente? Paano po kaya yung mga meter, ano pong tawag doon? Yung nagbabasa ng mga metro. Ako po sa loob ng 3 buwan na nasa bahay ako sapagkat hindi ako makalabas. Palagi ko po nakikita yung poste nung pinagkukunan namin ng kuryente. Kasi nandun yung mangga. Araw-araw po nandun ako Wala po akong nakitang isa man na tumingin sa metro namin Ang ibig ko sabihin, sa panahong tayo ay nandun sa kalagayang ganon, paano naman ginawa ng regulator ang kanyang tungkulin para na-assure naman ng mga mamayan na lahat ng nangyari, hindi natin pinagsususpecha ng Meralco. Sinasabi lang po natin, paano natin nakita o na-determine na lahat ng ginawa ng Meralco halimbawa ay tama. Kasi walang nakakalabas. Ang aming tingin dito, parang meron kayong predictive algorithm na ginawa na kahit walang taong pumunta roon, pagkakaalam ko, inaverage ninyo yung 3 buwan, pagkatapos presto, meron na kagad parang bill. Ano po yung ginawa ninyo, ma'am, sa ERC para kahit papano, the minimum guarantee expected of you by our people was in place such that Meralco was able to do all this business
in compliance with existing regulations and protective of the people's interest. Mr. Chair, Your Honors, magmula po ng ang ating gobyerno ay magpatupad ng iba't ibang uri ng community quarantine, ang Energy Regulatory Commission naman po ay nag-antabay at nag-monitor ng sitwasyon ng ating mga kababayan. Kaya nga po, ang atin pong komisyon ay nakapaglibas ng halos 5 advisories tungkol po sa kung paano dapat singilin at paano dapat mabigyan ng bill ang ating mga kababayan. Sa mga advisory na po ito, nakalagay na po doon ng guidance kung paano ang gagawin ng ating mga distribution utility at para po ma-verify kung ang mga distribution utility ay sumunod dun sa mga advisory, meron po tayong mga inilagay na reportorial requirements para isabit po nila ang mga dokumento na maaari naming pagberipikahan kung sila ay nakatugon o sumunod doon sa mga advisories po namin. Sa ilang Salamat po. Pero hindi ba highly unusual na pagkatapos niyo magpalabas ng mga advisories, kayo na rin po ang nagsabi kanina, halos 50,000 yata yung nag-report sa inyo ng mga complaints. Ito po ba ay pangkaraniwan o hindi pangkaraniwan? Mr. Chair, Your Honor, ito po ay hindi pangkaraniwan at kung maaari Tama po rin. po. Yan po yung gusto naming puntuhan doon. Duman tayo sa isang COVID na circumstansya na unang-una hindi naman natin inakala na ganun pala kalaki ang perwisyo na idudulot sa ating bansa. Kahit sino po, kahit ang Meralco, hindi po niya gusto yon. Wala pong may gusto nun, kahit sino sa atin. Yung tinatanong namin sa ganung mga pagkakataon, gaano ang kahandaan po ng mga regulators natin. Ayun nga po, nakapaggawa kayo ng advisory, pero katakot-takot na complaint po yung dumating sa inyo. Ang ibig sabihin po nun, hindi tayo ganap na nakahanda. Tama po. Dahil ito nga po ay kauna-unahang pagkakataon na ito Tama ay po. nangyari. So hindi tayo nakahanda at hindi natin napaghandaang mabuti yung circumstansya at kung paano yung mga nire-regulate nating distributors ay magre-react dito sa nangyaring pandemya. Hindi tayo nakahanda, ma'am. Tama po. Hindi tayo ganap na nakahanda o hindi natin ganap na napaghandaan. Opo, pero Okay. tayo po naman ay gumawa ng mga responses para timely po matugunan din natin ang mga pangailangan ng consumer. Kami na po ang bahala na magdesisyon doon kung naging timely at kung naging ganap ang inyong pagdadala ng tungkulin. Ano po yung karaniwang complaint na na-receive ninyo sa ating mga kababayan? Yun nga pong pagtaas ng kanilang singil doon Ng sa kuryente. mga... Opo. Kung sa bagay, tama po yung... Ako po, nung kami po ay dinidinig namin ng ABS-CBN, siguro papunta pa lang po kami sa gitna ng pagdinig. Kasi halos 12 pagdinig yun. Siguro nasa 4 o 5 pagdinig pa lang. Katakot-takot na po yung mga text messages na sana po daw ay isangkot na namin ng Meralco. Sabi namin, hindi po pwede yun sapagkat isa-isa lang po mahina ang kalaban. Sa makatwid, talaga pong naligalig ang ating mga mamamayan. Kasi dumoble po ang kung paano yung sinisingil na halim pangkaraniwan, biglang dumoble. Sa akin po, hindi naman po ako scientist, hindi po ako mathematician, hindi po kagaya ni Congressman Mike Defensor. Siya po ay hindi lang congressman, siya po ay rocket scientist po yan. Nung mag-COVID po tayo, ma'am, bumagsak po ang presyo ng langis. Parang batong initsa mo sa langit, bumagsak na lang sa
sa lupa. Ganun po kabilis ang pagbagsak nun eh. Pagkatapos, because of the uncertainty, pangkaraniwan po sa tao, they will hold on to their little money. Gaano mang kakonti o gaano karami yun, tinitingnan kung ano ba talagang mangyayari sa buhay natin. Wala pong nagsibili ng mga kasangkapan, mga appliances na gagamitin para dumami yung kanilang konsumo. Kung halimbawa man, nagtipon-tipon po sila doon, hindi naman ganun karaniwan po pagka summer, Mr. Meralco, kayo pong nandiyan. Pangkaraniwan na po, 10 to 15% po yung parang spike niya lang. Hindi naman po yung dobling ganun eh. Naligalig po talaga ang mga tao. Saan natin kinuha yung bigla na ganun na hanggang sa napagdiskitahan na nga po nila, tinitingnan nila yung resibo. Sa dami po ng mga nag-text sa akin, pati po yung systems loss, tinatanong niya sa akin, pwede po ba niyong itanong sa Meralco, Papa, bakit naman po itong systems loss Naintindihan po nila yun Nakalagay po kasi doon kung merong pilferage, halimbawa, merong nakapagnakaw ng kuryente. Tinatanong po nila, ano po ang dahilan bakit kami pa yung magsasakripisyo na babalikat doon sa halimbawa may nagnakaw ng kuryente. Napakahirap po kasing pangatwiranan talaga ito Ang power distribution po kasi, alam naman natin ito, negosyo po ito Lahat po ng negosyo, merong tinatawag na negative externalities. Nasabi nga natin, calculated element of risks. Wala naman pong negosyo na siguruhan palagi. Maski nga po yung insurance company, hindi, wala po rin siguro dun Bakit po pati yung systems loss kailangan pong balikatin ng mamamayan. Yung pong halimbawa, ibang mga industries, wag na yung kuryente. Kunyari, isa pong maliit na groceria, ng groceries. Kinain ng daga yung mga tinitinda nila. Maring may nagnakaw din, may nang umit, nasunugan kaya. Meron talagang mga nasisira, wastage. Pero hindi nila tinataas. Pag tinaas po kasi nila, pupunta si Congressman Datul sa ibang tindahan. Maaaring doon makatipid siya. Ang pinaka-problema po namin, wala naman kaming kukunang ibang kuryente, kayo lang ang magbibigay. Kaya parang yung tao, wala siyang susulingan, wala siyang choice. Di po ba? Punta ka sa palengke, marami pong nagtitinda ng kung ano-ano. Hindi niya basta itataas yung presyo niya dahil sa pwede kang bumili sa kabilang tindahan. Yun ang competition. Pero sa panig po ng Meralco, ito po yung dilema ng tao na gusto nila na itanong namin sa inyo. Baka pwede natin gawa ng paraan, lalong-lalo na po sa napakahirap ng kalagayan ng bansa natin. Pwede po bang isa sa issue na dapat nating pag-usapan itong systems loss na to? Inaakala ko po kasi na maaari ninyong hanapan ito ng magandang kaparaanan para wag nang balikatin po ng mga mamamayan ito. Napakahirap po talagang pangatwiranan ito sapagkat kayo dapat ang bumalikat ng systems loss kasi kayo po yung may negosyo Kung tutuntunin nga po natin dito sa inyong prangkisa, ang sinasabi po rito, kayo ang gagawa ng paraan para improvein ninyo ang inyong serbisyo, pati yung inyong mga pasilidad. Kung kinakailangan po na yung kuryente, palitan ninyo ng mauusay na klase para yung sumisingaw magmula sa generation to transmission to distribution hanggang sa households.
Naiintindihan namin siguro may sumisingaw nga eh. Parang yelo yan eh. Nagtitinda ng yelo si Kong Datol. 10 tonelada yung dala ng truck niya. Sa layo ng dadalhan niya ng yelo, siyempre matutunaw yun eh. Yun ang loss. Pero hindi po sisingilin ni Kong Datol doon sa pagbebentahan niya ng yelo, yung nawala sa kanya. Dapat po kayong mag-shoulder noon. Siguro po para makatulong kami, imumungkahin namin sa inyo na kung sakaling magmi-meeting po kayo sa Meralco, isa po siguro sa dapat ninyong pag-usapan, yung inihiling namin alang-alang sa ating mga mamamayan. No, systems law siguro, ibalik naman, kayo na lang po ang bumalikat noon at huwag na nating ibalikat sa ating mga mamamayan. Tutulungan namin kayo siguro kung bibigyan nyo kami ng mga cost estimates ninyo tsaka yung margins na ibig sabihin, profit and loss statement siguro, nakaraang 10 taon para makita natin kung gaano talaga yung cost ninyo ng pag-produce ng kuryente o pagdaloy ng kuryente sa bawat bahay at magkano naman ang kinita nyo. Sana hindi na tayo umabot doon eh. Tiwalaan na lamang sana eh. Pero sang-ayon nga po doon sa nakikita naming trend, hindi naman po tumataas kasi ang kuryente. Habang tayo'y tumatahak sa kinabukasan, yung layunin ng batas lalong nawawala lalong humihiwalay sa atin DDS, palike and share naman ang video na ito. At kung meron kayong reaction, i-comment nyo na lang sa baba ng video. At huwag nyo na din kalimutang mag-subscribe sa channel ko, Solid DDS.